sa issue. Ngayon ay posibleng pagsanib pwersa Yan. kina Senator Amy Marcos at Camille Villar sa tinatawag na Duterte Black. Maaari ba nilang bilugan ito para bumuo ng isang buong slate ng 12? Actually, before siya lumabas, sinabihan din ako ni Maharlika. Sabi ni Maharlika, sis, gusto na malaman mo na may utos din daw na babanatan ka or sisiraan ka. Sabi ko, handa ako. Sanay akong masiraan. Isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplan Tukhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killing sa Davao. Meron naman palang nagpapakalat na kasama si BP Sara dito sa AJK na naman. Yes. Magandang umaga muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na lang yung bell. Nako po. Sabi ko na nga sa inyo mga kasama na magkakaroon ng balita na merong panturugas kasi nag-umpisa na ho yung voting sa mga OFW, online voting. Meron na ho mga reklamo na merong anomalyang nangyayari. Merong bumoto na straight PDP pero may nakapasok na mga bagoong. Alyansa ng mga bagoong. Naku po, ito mahirap. Pero may pakiusap pa sa atin si Congressman Pulong na straight PDP natin. Huwag kayong magbabaklas, huwag kayong magtatapon. At meron din tayong nasagap na balita na kung maaari, pakidagdagan na ho yung 10 ng, si Congressman Pulong na ho ang magbabanggit mamaya. Kung maaari lang. Nasa inyo naman mga kamay kung sino ang nagugustuhan nyo. Basta yung 10, solid natin yun. Ito, nakita nyo rin kahapon, kumalat ang balita na ito nga, inendorso na nga ni BP Sara, itong si Camille. Bakit? Kumalas na sa bagoong. Alyansa ng mga... Oo. Bakit? Siguro talagang hindi na masikmura yung mga pinaggagawa ng mga bakulaw, talagang akalas ka. Maski si Miss Amy, tutunghayan natin to, alamin natin. Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, i-like nyo yung video at share. Samahan mo na subscribe, i-bell all nyo para nakakatanggap kayo notification. Ito na, ipasok mo. Matapos mag-viral ang mga litrato ni Vice President Sara, Senator Amy Marcos at Direk Daryl Yap na tila pagpapahiwatig na i-endorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos sa pagkasenador. Ngayon naman ay viral, spotted na magkasama si Camille Villar at Vice President Sara sa ano ito? Diba? Totoo. Totoo. Ayan o. Nasa larawan, nasa video. Oo. Ang problema dito. Oo, yung iba hindi makapaniwala. So, kung halimbawa kayo ang tatanungin, ako para sa akin lang Sa akin kontento na ako dun sa 10 nasa inyo naman 'yan. Kung si BP Sara naman ang magsabi at magsalita mismo, why not? Coconut. 'Di ba? Ganun lang. Kung si BP Sara, alam niya na itong mga ito ay makakatulong sa kanya, bakit hindi? 'Di ba? Kaso, ang problema, baka mamaya asahan na naman natin, pagdating ng dulo, budol na naman. Yan ang problema. Pero habang hindi pa natin nakikita ang pahayag ni BP Sara, wag muna natin gawin yung nararapat o kung yung kagustuhan nyo. Diba? Hintayin natin magsalita. Para sa akin lang, opinion ko lang yun. Nasa inyo naman ho yun kung talagang susundin nyo at hindi, diba? Isang photoshoot. Ito nga ay matapos ang kapansin-pansing wala si Camille Villar sa mga campaign rallies ng administrasyon ng Marcos. Ayun, tama. Kasunod ng kontrobersiyang nakapalibot sa pag-aresto at mungkahing paglilipat kay dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Ang kanyang ina na si Senator Cynthia Villar ay binatikos sa publiko
ang mga aksyon ng administrasyon hinggil sa issue. Ngayon ay posibleng pagsanib pwersa kina Senator Amy Marcos at Camille Villar sa tinatawag na Duterte Block. Maaari ba nilang bilugan ito para bumuo ng isang buong slate ng 12? Ano ang maaaring ibig sabihin nito para sa sariling lineup ng administrasyon ng mga kandidato na lumilipat sa susunod na ikot ng halalan? Ang isang certified DDS naman ay may mungkahi. Maaari nating iboto si Camille Villar dahil matatandaan natin na solid Duterte ang pamilyang Villar. At kapag nanalo si Camille Villar, makakatulong siya upang bumoto ng no para sa impeachment ni Vice President Sara. Ayon kay Mark Lopez. Pag-isipan natin ito, peeps, because this is a crucial vote sa impeachment. To me, the family's stand on former Peer RD and Vice President Sara is a major consideration. Camille Villar is key. Power Play 2025. Ang estratehiya sa likod ng endorsement ni Sara Duterte kay Villar at Marcos. Disclaimer, this post is not a news, but more opinion and reaction to the current issues. Sa nalalapit na 2025 midterm elections, malinaw na hindi lamang simpleng halalan ang nagaganap, kundi isang laban para sa kontrol, kapangyarihan at survival sa mataas na antas na politika. Isa sa mga pinakakilalang galaw sa darating na araw ay ang posibleng pag-i-endorso ni Vice President Sara. Ito nga, maaaring makikita natin na parang strategy o hindi man, o ito ay isang talagang plano. Oo. Kasi makikita nyo, bakit biglang pumasok sila? Oo. Sa bagay, may dahilan eh. Kung ayaw nila yung ginagawa ng namumuno ngayon, talagang aalis sila. Kaso mali, dapat dati pa, 'di ba? Alam pala nila na hindi natin masabi na ganun na talagang planado o talagang gusto. Kasi kung ako halimbawa, ako tatakbo ng isang senador at alam ko naman na kaalyado kita dati, 'di ba? Hindi na ako aalis kahit ano man mangyari, 'di ba? Kasi anong nangyayari, nung nakita nila naglabas na nakipag-birthday ang mga tao kay Tatay Digong, parang bigla na lang nihaniho gano'n lang. Yun lang ang naging natin, opinion na. Kasi kung iisipin mo, pwede naman ako kahit anong mangyari. Dati kaalyado kita, di ba? Doon ako sa'yo. Ano man mangyari, matalo man at hindi, di ba? At least nandun ako sa side mo. Wala tayong masyadong reaction dito kasi magulo ito palaisipan ito Di ba? Kayo, saan sa palagay niyo mga kasama? Ako kasi hindi ako mapalagay Pero yung 10, isusolido ko yun. Yung 10. Yung 2, hindi ko pa masabi, pero may pakiusap si Congressman Pulong, balansehin natin, timbangin natin kung ano yung magiging kalalabasan, ha? Tuloy natin to. Kina Camille Villar, Amy Marcos bilang bahagi ng kanyang senatorial slate. Sa unang tingin, ito ay parang ordinaryong alyansa lamang ng mga matataas na pangalan sa politika. Pero sa mas malalim na pagtingin, ito ay isang kalkuladong galaw para ikonsolida ang sariling puwersa ni Sara Duterte, habang sabay na binabaliwala at pinipigilan ng parehong mga administratibong kompetensya at mga oposisyon mula sa Pink Lawan Bloc. Una, ang pagpili kay Camille Villar at Amy Marcos ay isang hakbang para tiyaking may malalakas na kakampi si Sara sa Senado, mga personalidad na may pondo, pangalan at solidong political machinery. Si Villar ay may basang ekonomikal at business influence mula sa kanilang pamilya, habang si Amy Marcos ay may malakas na regional at historical presence. Sa pagsama sa kanila sa kanyang slate, pinapalawak ni Sara ang kanyang sphere of influence para mapanatili ang kanyang political relevance hanggang 2028. Pangalawa, ang galaw na ito ay hindi lang tungkol sa suporta. Ito ay isang pagharang.
ang pagdagdag ng 2 heavyweights sa listahan ng PDP Laban Senatorials ay naglalayong i-occupy ang political space na maaaring mapasok ng mga pinklawan o admin-backed candidates. Sa isang Senado na may 12 upuan lamang na pagbobotohan. Pansinin nyo ha, si BP Sara, hindi yan nag-endorso, di ba? Hindi nag-endorso yan. Ngayon, nag-endorso na siya. Siguro, sa tingin niya, yun ay makakabuti sa kanya. Oo. Ano sa palagay nyo? Kasi, kung iisipin nyo ha, kahit hindi na ho ma-endorso si BP Sara, malakas na ho talaga eh. Pero kailangan niya ito, dahil pag pumasok at 10, pag pumasok din ito, wala na. Wala na talaga. Oo, mababaligtad na lahat. Lahat-lahat ng ginawa sa kanya, baka yung isang nakaupo, yun nga, pwede siyang si super ate, ang magsulong ng impeachment. Umano. Ayun abangan natin yun. Kasi ang hula ni ate, Windra, babae ang magiging pangalawang pangulo. Yan ang laging lumalabas doon sa hula niya. At saka doon sa mga tarot reader. Babae. Hindi matatapos ang termino ng nakaupo ngayon. Naku, yun ang inaabangan natin. Kailan kaya yun? Kasi, di ba may mga umuugong-ugong na merong hindi magandang karamdaman itong tao na ito. Baka nga totoo. Kasi iba na ho yung kulay. At yung gilagid o yung ngalangala, yung bibig, parang may nganga o may pula. So, sabi ng isang doktor na napanood natin, isa daw yung senyales. Ng alin? Naku po, ano kaya senyales na yun? Mahilig daw sa, sa mga candy. Pinagbabawal na candy. Malamang. Oo, kasi alam niyo may gumagamit ng pinagbabawal na candy. Nauubo sa mga ngipin yan. Ay baka nga. Ito. Kaya sinabi ni Miss Cathy Binag dito, sinagad niya na gumagamit. Sino kaya ito? Sino kaya yung gumagamit? Naku, may mabubunyag na naman dito. And I don't know her personally, but ako ang magsasabi, nagdodroga talaga. Hala. And sa akin, I risk my life, the life of my family, and my integrity. That's it. Nako. Yan ang mahirap eh. Diba? Kaya Vincent Cunanan, okay, si a.k.a. People's Talakera. Yeah. Ano masasabi niyo, ma'am? Ito pala yung biglang lumabas doon sa hearing, Ito pala yun, ang pangalan nito. Ito yung dating sumanib sa mga DDS vlogger. Nung wala ng GCash, at nakakuha na ng impormasyon, di umano, bumalik tanaw. Meron palang issue. Naku, eto na. Regarding dun sa paglantad niya dun sa Kongreso. Alam ko, about sa pulburon. Alam niya sa puso niya kung ano yung totoo. And pinagdarasal ko siya. Kasi yun lang masasabi ko. And mahirap mag-comment kasi alam mo yung mahirap kapag hindi natin alam, naipit pa siya, may pangangailangan pa siya. And I don't know her personally, but ako ang magsasabi, nagdodroga talaga sila. And sa akin, I risk my life, the life of my family, and my integrity. That's it. Hindi ako ba yan? Yeah, kasi ma'am, kaya natanong ko ma'am kasi kasama natin siya dun sa sa mga rally, dyan sa Liwasan. Di ba? Ang tindi ng mga sinasabi niya, no? Well, actually, before siya lumabas, sinabihan din ako ni Maharlika. Sabi ni Maharlika, sis, gusto ko lang malaman mo na may utos din daw na
babanatan ka or sisiraan ka. Sabi ko, handa ako. Sanay ako masiraan. Dahil buong buhay ko, simula na naging karelasyon ko yung ex ko, wala silang gustong gawin kung isiraan. Alam mo yun. So ako, sabi ko nga po ulit sa inyo, ever since Diyos lang ang manghusga sa atin kung sino nagsasabi mo. And siya mismo ang husga, walang makakapili. Diba? Ganun lang kasimple yun. Buong buo yung dibdib ko na ako, hindi ako nagsasabi. So, ito ma'am, last na lang ma'am. Sige lang, dami na utak. Totoo ba yun ma'am na itong si Pibol Salakera kakasuhan daw ni Lisa Marcos kaya bumaliktad siya? Base sa kwento ni Maharlika. So parang sabi niya, hayaan mo na lang pagpasensyahan. So ko naman, at saka ko hindi ako nakaaway ng vloggers. Never. Hindi niya pansin, kahit ibabash ako, hindi ko, not unless yung may isa na talagang yung, iba na yung pag tinawag ang pokpok, libelous yun eh. Diba? Tapos hindi naman ako government official. So, and marami akong pangbayad ng mga kaso. So, pero minsan tinitingnan ko na naawa ko na lang. Pero pag susobra, hindi ko papatawarin. Kailangan natin bigyan ng leksyon. Especially like, wag mo akong gamitin para kumita ka. Diba? Kasi kung gusto mo kumita, ubusin ko rin yung kinita mo para magkaso sa'yo. Diba? Ganun lang yun. Diba? Wag tayo mag-personalan. By ano lang tayo, by issue. Diba? Yun lang naman yun sa akin. Tama. Thank you ma'am, thank you. Diba? Yung iba kasi, yung mga ibang bulag, hindi ko alam eh. Oo, hindi ko alam kung ano yung target talaga nila. Yung utos ba kayo? Yung utos. Oo, ni Balboa. Ay, sino ba yun? Oo, kilala niyo ba yun? Kasi may mga utos-utos kasi yan eh. Grupo-grupo yan eh. Kaya mas maganda, pag ang tao, ang vlogger, nagmumura, at iba yung issue, hindi politika, personal ang atake, oo, alam nyo na kung anong klaseng vlogger yan. Oo. Eto, mas maganda si Atty. Delgra. Oo, kahit gabi na nagkaroon po sila ng vigil. Diba? Nagsalita ulit si Atty. Delgra. Ito, pakinggan natin. What time is it now? Lamig ngayon doon, What time is it now? Sa Dahig, Netherlands. You know why I asked that question? In the early morning of May 10, the following day of May 9, 2016, when Mayor Rudy realized that time that he will be the next president of the Republic of the Philippines. You know where he went early morning of May 10? He went to the grave of his mother and prayed over his grave. And he called upon his mother these words, "Ma, tabangi ko. Ma, tabangi ko." I think this is the same words that he's calling now upon us. Mga kababayan ko, tabangi ko. And it is this holy hour of this cold April night that as we gather here tonight, he may not hear this, but he knows that we are here in spirit, dami po umiyak. calling upon the high heavens. Tabangi ko. He has dedicated his entire life to all of us here present and beyond, to Filipinos and even to foreigners, not only those who have married Filipinos and Filipinas, but even those whom he has touched the lives of many. And he has always kept saying this when he started his journey in the political life. When he became mayor in 1989,
for 3 terms and became congressman for 1 term and came back to serve Davao City as mayor for 3 terms again, and that's 9 years. Kita nyo kung gaano kagaling ang Tatay Digong. Saka isipin nyo nung panahon niya, talaga naman po given na, na napakaganda ng ginawa niya sa Davao. Kaya nga napabilib niya mga tao doon. Kahit po taga Maynila, napabilib niya. Napabilib niya ako, naboto ko siya. Kasi pag narinig mo ang Duterte, papasok agad sa utak mo, magaling mamuno, kamay na bakal. Ganon. Kaya binoto siya ng taga Maynila, sambayan ng Pilipino. Ang problema, dahil sa pamumuno niya, marami siyang nasagasaan, maraming mga durobo, gumawa ng paraan. Malalaking mga kumpanya. May pinasara siya nga di ba? Hanggang ngayon, wala pang prangkisa. Yan yung mga ganyang bagay. Kaya siya nagigipit ngayon. At hindi lang yan. Yung mga malalaking factory ng candy. Yan din ang nagtutulong-tulong para pabagsakin si Tatay Digong. Eto na nga, nagawa na nila. Pero muli babangon. Malapit na ang pagbabalik ng Agila. Ang tunay na Agila ay lilipad na. Abangan natin yan. Ngayong Mayo, 12, ang PDP line na 10 na inendorso ni Tatay Digong, ipanalo natin at yung hiling na 2 kasi baka nga naman daw na mapasukan pa ng mga hindi magandang pangyayari, yung 2 na yan, maging problema pa. So, humihiling sila na pasukan ng 2, yung 10. So, abangan natin Pero mag-ingat lang kayo. Ibibigay ko lang sa inyo yung slide mamaya-maya. Pero meron lang akong paalala. Kasi nagsimula na yung online voting sa mga OFW natin na kababayan. Meron mga balita na nagkakaroon na ng problema. So, in-straight nila ang PDP. Ang problema, meron pumapasok na mga pangalan sa mga bagong. Yan po ang problema. Pakiayos naman Comelec. Baka naman ito talaga yung target nyo. Wag naman. Dahil magagalit ang taong bayan. Ang alam namin, straight ang mga OFW. Huwag niyong haluan ng problema. Hindi ganun. Maging fair kayo. Maging patas kayo. Kung ano yung gusto ng tao, ibigay niyo. Diba? Huwag ho kayo maging sakim sa kapangyarihan. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Ibibigay ko sa inyo yung slide ni Congressman Pulong Ito na. PDP laban ng mga senador. Wait. Ito. Ulitin natin At lalakihan natin. Karon na tayo PDP laban ng mga senador. I-vote straight na lang ninyo na kung yan nagkulang ng pintuhan. Tagal mo pilihan. Ay lang mo pili dito silang line up. Naa si Unasan, naa si Kirubin. Di mo mapindi niya. Dito tumbling ng itani. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pakiusap lang yan Para naman maging maayos, malinaw, at kaaya-aya yung hiling sa atin ni Congressman Pulong. Yan lang naman ang hinihangad nila manalo at makaupo yung 10 para dito lahat ng problema ni Tatay Digong at ni BP Sara matapos na. Diba? Tuloy natin yung kanina. And finally became the President of the Republic of the Philippines, not knowing that he will become the President of the Republic of the Philippines. He has always one thing in mind. One thing alone. To make the lives of Filipinos safer and comfortable. And I think
to all of you here who are working abroad, to all of you here whose families are left behind, you can fully understand the words of Mayor Rudy, because that has always been his motivation in his public life. You may not have seen him in his private life, but I have seen him in his most vulnerable condition. Kayo, andito ngayon, magagara at nakatakip dahil sa lamig. Kayo mga Pinoy na mahilig sa ating mga damit na pangbahay. Yan. Sa Bisaya pa, nakapurol, nakachinelas, nakapurontong. Dili na niyo ma-imagine si Tatay Digong, si Mayor Rudy na kingana. You may not be able to imagine him, but I have seen him that way. Because he's simply that way. Tama. As a person. Napakasimple lang talaga ng matanda. Biruin nyo, pupunta ng Hong Kong, walang alam mo, pupunta sila ng Hong Kong, parang simple lang yung damit niya eh. Wala sa mga mayayamang damit. Napakasimple lang. Minsan nga, nagchichinelas lang. Ba, imagine yun, yung relo. Wala sang Rolex. Bahay niya, hindi niya pinaayos dahil gusto niya yung normal na buhay lang. Tapos gagawa ng mga kwento ng mga gusto niya sirain. Merong si BP Sara eh. Titignan ko kung nandito pa yun. Merong pinost si BP Sara o interview. Hanapin natin kasi nakakagulat yung ano na yun, yung pahayag na yun. Gusto kong alamin kung ito. Gusto kong alamin to Wait lang ililipat natin. Gusto ko malaman nyo kung ano ito. I'm sorry. Ito yung pahayag ni BP Sara. Dito kayo mawiwindang Ngayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplan Tukhang, sa Davao Death Squad, at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killings sa Davao. Meron naman palang nagpapakalat na kasama si BP Sara dito sa AJK na naman. Ano na naman ito? Panibago na naman pelikula. Puro na lang kayo. Dahil hindi nyo kaya si BP Sara, talagang gagawa kayo. Meron naman meron tayong napanood, parang yung mga vaccine na naman. Meron naman magrereklamo sa mga tapos na ho ang termino ni Pangulong Duterte. At yung mga nakaupong gabinete, kung sino man na may hawak, wala na ho sa pwesto. Sino naman ang pananagutin nyo? O BP Sara, tuloy mo to. Madrama na naman yung mga nagpaparatang nito kay BP Sara. Puro kayo madadrama. Puro kayo Bago ang script na ito. Yan. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan ay hindi naugnay ang aking pangalan sa isyong ito. Tama. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court. Maliban sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ang pagpupumilit ng ICC na pakialaman ang ating hudikatura ay panghihimasok sa ating soberanya. Paglapasangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin. Ayon sa isang nagpakilalang mag-file na lang kayo. Sasagutin lahat ni BP Sara yan. Pero yung mga, ewan ko sa inyo, puro kayo propaganda. Kayong mga, ilan to Marami sila kampi-kampihan. Hindi sila makaabante kasi lahat nasasagot ni BP Sara. Diba? Nagagawa niya ng solusyon, na pagtatanggol niya yung sarili niya. Pero ito mga bulok
na gumagawa ng problema sa mga Duterte, pasensya na ho kayo. Wala na ho kayong mayaambag pa sa Pilipinas. Bulok na ho ang mga pangalan nyo. Hindi na ho kayo iboboto. Ang tandaan lang ng ating kababayan, mag-ingat at vote straight. Yung sa hinihiling naman na dalawa, pagbigyan nyo na ho. Baka talagang makakatulong. So, ang idadagdag ko, kasi ang hiling, pasok na natin si Corbin. At yun nabanggit ni Kong Pulong. Pero nasa inyo naman yan eh. Kayo ho magdidesisyon yan. Hindi ko naman saklaw ang buhay nyo. Basta ako, isosolido ko yung 10. Wala akong babaklasin dun. Dahil yung 10 na yun ang inendorso ni Tatay Digong. Kasi, bakit inendorso? Alam ni Tatay Digong na yun ay makakatulong sa kanila, sa mga Duterte, kay Tatay Digong. Si Tatay Digong na nasa Hague, yung 10 na yun ang magpapalaya kay Tatay Digong. Yung 10 na yun ang tutulong kay BP Sara sa 2020. Yung 10 na yun ang mag-aalis na impeachment ni BP Sara. At yung 10 na yun ang tutulong para kung ano yung ginagawa kay BP Sara, ganun din ang mangyari doon sa tao na nagplano sa mga Duterte. Ganun lang ho. Hanggang sa muli mga kasama, tabayanan nyo yung vlog natin mamaya. Bye-bye!